Sino sa inyo nakakakilala kay Haring David? Lahat naman siguro tayo kilala si Haring David. Bukod dun sa David na kapitbahay namin, yung amo ko, David din. King David, di ba? Yung amo ko, David din. Okay, so, alam niyo po si Haring David, hindi rin sa kaiba doon sa mga pinagdaanan natin. Bagamat siya ay naging hari ng Israel, si Haring David nung bata pa, dumanas na siya ng iba't ibang hirap at saka diskriminasyon. Alam niyo po, si Haring David, siya yung tama po ba, Pastor, bunsong anak ni Jesse. Alam niyo po, nakakatuwang isipin, nung panahon, nung lumang tipan, ang mga bunso, hindi siya yung kagaya ng panahon natin ngayon, nakapagbunso ka, special treatment. O yung pag-ano niya, bunso yan, di ba? Para gano'n. Pero bagamat pinilang yung pamilya na pantay-pantay yung pagtrato sa mga anak, pero ako naniniwala kapag may pamilya rin talaga na iba yung treatment kapag ikaw ay bunso. Kapag ikaw ay panganay, dapat mas mataas yung maturity mo dahil ikaw yung titingin sa mga nakababata mong kapatid. Pero dito kay David, mapapansin nyo, nung bata siya, hindi naman siya dumanas kagad ng magandang katatayuan sa buhay. In fact, si Haring David, siya yung ginawang tagapagpastor ng mga alagang hayop ng kanyang mga magulang. Take note, hindi lang isa o dalawa o tatlong kawan. Ibig sabihin, napakaraming mga alagang hayop siyang tinitingnan. Amen po ba? Tapos, mapapansin nyo, nung nagpatawag si Propeta Samuel na kasi si Haring Saul sumuway sa Panginoon. So, lang i-ano muna yung sitwasyon ni Haring David kung paano naging mapagpasalamat sa Diyos. Noong nagpatawag si Samuel ng gathering doon sa family ni Jesse kasi gusto pumili ng Panginoon ng ipapalit kay Haring Saul. Mapapansin ninyo na yung mga kapatid ni Haring David, alam ko, pito sila mga kapatid eh. Yung mga kapatid niyang mga panganay at saka yung mga matatanda niyang kapatid nandun na sa bahay. Ibig sabihin, parang itsapwera si Haring David. Kaya kung mapapansin yung story nun, sabi ni Propeta Samuel, ito siguro yung pinili ng Diyos kasi matangkad tong panganay, makisig, tapos maganda ang mga katawan. Sabi ng Diyos, hindi lang pinili ko, huwag kang tumingin sa itsura, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo, hanggang dumating yung pangalawa, yung pangatlo, pang-apat, pang-limang. Sabi ni Propeta Samuel, ito na lang ba yung mga anak mo? Siguro yung tatay niya, magbira, siguro ito ang mga anak kong panganay, ang tatangkad, ang gagawa ko, ang kikisig hindi napili. Ito pa kaya si David na siguro, nung time na yung papaya-payatot o andikit, sabi niya siguro, sige, napilitan yung tatay kasi tinanong na siya ng propeta, meron ka pa bang ibang anak? Oo, naalala ng tatay niya, nga pala, may bunso pa akong anak. Sa pastulan ng mga kambing o kaya tupa. Tawagin na nga yun, baka sakali na ng tatay. Ibig sabihin, yung diskriminasyon na yung tatay niya hindi siya kinukonsidered na kumbaga parang may katangian din siya na pwedeng na may pagmalaki. Kung babasahin, kung ako kasi hindi nang pagkabasa ko dun sa sitwasyon kasi imagine mo, para itanong pa ng propeta na meron ka pa bang ibang anak, ibig sabihin, hindi siya kasama dun sa listahan ng ibinigay dun sa propeta na ito yung anak ko na pwede mong pagpilihan. Kasi parang feeling ko, na itsapera yung si David na pinabayaan na lang sa doon mag-alaga ng samantalang in the first place, sinabihan kagad na si Jesse, yung dating David, na tawagin mo yung mga anak mo kasi may pinabibili ng Panginoon at bagaan yung tapo ng oil. Para ikaw, hindi ka tawagin ng tatay mo dun sa napakahalagang pagpupulong na yun, merong dahilan. Nakikita niyo po ba? Siguro, yung mga kapata sa ating ganun, minsan, di ba? Nakakaramdam tayo ng mga, sabi nga rito, nakakaranas tayo ng mga, diskriminasyon, especially sa eskwelahan. Yung parang pakiramdam natin, wala naman akong halaga. Di ba? So, pero mapapansin ninyo, hindi tumitingin ang Panginoon sa pantabas nating appearance. Alam niyo, yun yung nagpa-apekto sa akin. Pag nakikita ko yung buti pa si kapatid kapag ka nagsalita, napaka-husay, napakagaling. Pero, samantalang ako, di ba, napakahirap na So, ang point dito, pag kung tayo ay magpo-focus doon sa kakulangan natin o kaya doon sa kalagayan natin sa buhay at makikita lang natin yung ating self-worth o yung kahalagahan natin sa pansarili nating pananaw, talagang madadown tayo. Pero, ang napakahalaga,
yung word natin sa mata ng ating Panginoon. Bakit? Alam niyo po, kahit ganun yung sitwasyon ni Haring David, siya yung naging hari ng bansang Israel. At in fact, kung babasahin nyo, yung lineage ng si Christ nagmula kay King David. Alam niyo po, yun yung na-miss ko sa aking buhay. Tinitingnan ko yung word ko dahil sa aking mga kakulangan. Hindi ko nakita yung word ko bilang anak ng Panginoon kung ano yung tingin sa akin ng ating Diyos. Amen po ba? Na yun yung mahalaga. Minsan kasi tayo nakatingin doon sa physical na mga katangian ng ibang tao. Pero nakalimutan natin na hindi po na yun, bagamat mahalaga yun, pero mas mahalaga yung tingin sa atin mismo ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kasabi nga ng contentment yung sa quotation, it's not the fulfillment of what you want, but the realization of how much you already have. Ito yung na-miss ko, na magkaroon ako ng kakontentual kung ano yung meron ako. Na akala ko yung contentment kapag na-fulfill ko na lahat ng mga gusto ko, na nakuha ko yung kung ano yung mga nais ko, makukontento na ako, hindi pala. Kasi kahit makuha ko yun, hindi ka pa rin makukontento. Pero ang mahalaga pala, yung ma-realize mo na kung ano yung meron ka na susundan, especially sa mga kabataan ngayon. Kasi lalo ngayon, di ba? Kapag may bagong gadget yung kasamahan mo, isipin mo, buti pa siya, may magandang gadget. Nakatali ikaw, hindi mo na-appreciate. Alam nyo, napanood ko gabi, nag-aaral ako, dumating kasi si Daniela. Nagkaroon ka lang ako, parang fantastic. Nanood kami ng TV, yung sa nangyayari ngayon sa Marawi. Napakarami nating nirereklamo sa buhay. Wala tayong makain, wala tayong mga ano. Kung i-imagine mo yung sitwasyon nila doon sa Mindanao, humilika sila, iniiwanan nila lahat ng kanilang mga ari-arian, yung mga mahal nila sa buhay, hindi nila nagkakawatak-watak sila. Mas magiging ma-appreciate tayo mas magiging magpapasalamat tayo dun sa ating sitwasyon. So, lang yun. So, dito sa awit 103, balik tayo. Si Yahweh, papurihan o aking kaluluwa lang sa aking magsisipagpuri sa Kanya, purihin mo sa tuwin ang banal ng ngalan niya. So dito sa verse 1, napapansin natin na sinabihan ni Haring David ang kanyang kaluluwa ng purihin ng Diyos. Bakit ito mahalaga? Bakit niya yung ginawa? Alam niyo po, dapat alam natin ang ginagawa natin kapag pinupuri natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, napaka-importante yun. Bakit? Kasi hindi naman natural, hindi naman po sa ating magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Siguro kung tayo ay malalim na sa Panginoon at na-acquire natin yung ganung lagi natin ginagawa, madali na sa atin yung lagi magpasalamat. Pero, gusto ko ipakita rin ni Haring David na ginagawa niya yun dahil, sabi nga ito, pagkatapos na palagi natin siyang pinupuri, maaari na ito maging bahagi ng ating pagkatao. Alam niyo po yung habit, kapag lagi mong ginagawa isang bagay nagiging, madalas na ito, habit. Kapag laging habit mo na yun, yung nagiging karakter mo. Na nagiging ugali mo, yun na yung habit. Alam niyo po, siguro kahit tanong mo si Ina, naging habit ko na kasi pag umaga, kapag gigising ako, lagi gusto ko na kayo nakagiti. Tanong mo dyan, nung narating sa punto na umaga, nagagalit na yan, kasi pagbaba na lang, tug. Sinalaga ko kaya, Facebook ko kaya ko para sumikat ba na, kasi totoo. Kung ano yung lagi natin ginagawa, yun ang nagiging habit natin at yun ang nagiging ugali natin. Kaya ako, kahit na naman yung sitwasyon na pinalagay ako, siguro nakakatulong din sa akin yung pinagdaanan ko na sa PBF na kahit pinapagalitan ako, ang tanggap ko, masaya. Ano man yung sitwasyon mo sa buhay, basta ang take ko lang, light. So, nakatulong sa akin yung para ma-appreciate ko yung mga bagay na lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon. So, ang ibig sabihin nun, sinani ni David ang kanyang sarili na lagi magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Hindi yung sinasabi, siguro, bata ko si David, ano ba yan? Pag-isip sa umaga, tupa na naman. Alak ng tupa naman. Imagine niyo yung sitwasyon niya. Ako kasi naranasan kong magbantay ng hayop. Sa Bulacan kasi, may alaga kaming kambing, may alaga kaming baka. Uy, parang mayaman, hindi. Paalaga lang sabi niya, hindi, wala lahat. O totoo, hirap. Kasi kapag hindi mo pinantayan yan, pupunta yun doon sa kabilang mga pag nanginain sa mga halaman ng may halaman, yari ka doon sa barangay. Pwede ka kireklamo, pwede ka kasuhan. O totoo kasi, especially kapag yung may mga taniman yan, tapos naka-pervis yan, ikaw yung babalik ka kaya na yung tatay ko ngayon, alam ko may alaga sa kambing, nareklamo sa dahil ng kambing niya, kumain doon sa maisan. Ang kabayaran, tinagay yung kambing.
Oo, totoo. Patay yung pangding. Ayun, parang ginatay tatay. Yung totoo, hirap mag-alaga ng hayop. Imagine niyo si Haring David, akala niyo simple lang. Pero yung hirap na pinagdaanan niya, kung paano siya nakapagbigay ng pasasalamat sa Panginoon sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan niya, yun yung gusto kong matutunan natin. Alam niyo yung mga kabataan niya, nakakalungkot. Konting hirap lang. Sabi ko nga, iba yung mga kabataan ngayon, konting hirap lang sa buhay, reklamo agad. Bakit? Kasi sinanay natin na sila ay hindi mahirapan, hindi magdaan sa ganung proseso. Kasi alam niyo po minsan, yung hirap ng buhay, nakakatulong sa atin minsan, kung paano tayo maging appreciative, kung paano tayo maging mapagpasalamat. Kaya ngayon mga kabataan yun, pansinin nyo, kunting hirap lang, reklamo, kunting problema, suko agad. Bakit? Hindi natutunan yung yung tumatag yung kanilang kalooban sa pamamagitan ng pagdaan nila doon sa mga hirap. Ang nakakalungkot, tayo minsan mga magulang, nagturo sa kanila bakit? Kasi yung gusto natin, yung hirap na dinaanan natin, huwag din ang pagdaanan at to the point, sinusorkat natin yung mga dapat na proseso na dapat nilang matutunan, inaako natin Hindi alam kung na maglilinis ng pinagigaan mo, o na mag-aral ka na mag-aral. Di ba? Akala ko nag-aaral pag tingin mo doon sa cellphone, kung ano pa Wattpad yung binabasa. Akala mo nag-review, Wattpad pa yung binabasa. Kasi nakakaliit sa inyo. Pero tingin na naman, uy, ano yan matayin yan, kahit kami na ganyan. Pero Wattpad din ang binabasa, akala mo nag-review pala, Wattpad pala yung, dito to, naninilig natin, misaya pag itutusa mo, simakot agad, gusto lang, ibig ko lang sabihin, maging balanse tayo. Kaya kayo mga anak, kung kayo ay dumaraan doon sa proseso na tinuturuan kayo, bulang mo ng mga gawain bahay, hindi yan pagpapahirap. Tinitraining kayo kasi alam nyo, sa pagdating ng panahon na kayo ay nasa hustong gulang niya, hindi kayo kahiya-hiya na isama kahit kayo namang tao. Iyon yung isa sa mga natutunan ko na kahit saan ako ilagay, hindi ako nahihiya na makibagay. Ang nakakalungkot, kapag ba sinama tayo sa ibang tao, makakayanan mo natin makibagay sa kanila na hindi naman makakompromise yung ating pagiging Christian. So, nasusundan. So, dito sa verse 2, sana may matutunan tayo. Sinabi ni Haring David sa verse 2? Sige, malapit na tayo. Hirap kasi si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kakalitaan ang mabubuti niyang gawa. Yun. So, dito sa verse 2, bakit ito malaga? Anong sinabi ni Haring David na gawin niya sa kanyang sarili? Alam niyo po, kadalasan sa gitna ng pagpapala o kasaganaan, kapag maayos yung lahat, nakakalimutan natin ang pinagmumulan ng lahat ng ito ay ang ating Panginoon. Yung pinagmumulan ng mga mabubuti bagay. Di po ba? Alam niyo po, sabi dito sa verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kakaligtaan ang mabubuti niyang ginagawa. Alam niyo po, ang nakakalungkot sa atin, kapag may mga magagandang bagay tayo tinatanggap sa Panginoon, doon tayo nagpapasalamat. Pero kapag tayo nakakaranas na ng hindi maganda, nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. So dito, ito sa mga na-experience ko, tama yung sinasabi. Alam niyo po, kapag hindi natin napatawad mismo yung ating sarili, mahirap mahirap makamukul na napatawad ka na ng taong nakagawa ng pagkakamali. Pero minsan, pag hindi mo napatawad yung sarili mo sa ginagawang pagkakamali, ang hirap pagpatuloy. Siguro yung iba nakaka-relate. So, yun, si Haring David, sa dami ng ginawa niyang maling desisyon sa buhay, isa siguro ang natutunan niya. Na-realize niya kung paano siya pinatawad ng Panginoon. Na sundan. Kung babasahin yung story ng David, ang dami ng kapalapakang ginawa. Pero, in the end, siya yung tinagurian ng Bible na a man after God's own heart. Ibig sabihin, ganun kabusilang yung puso niya, nakakawangis na rin yung puso niya ng Panginoon. Di po ba? Paano walang ginawang mali? Di po ba? Babasahin si Haring David, a man after God's own heart. Bakit? Isa yung kanyang isip na yung kasalanan niya ay pinatawad na. Tayo kasi minsan, paulit-ulit tayo, di ba? Parang minsan, napatawad ka na ng iba, ito yung sarili mo, hindi mo mapatawad. So, magbubol ka na. Tama ba yun? So, ano man yung kanyang sakit, ginamot ng Panginoon. Yung pag-ibig niya at habag, naranasan ni Haring David. So, gano'n yung lagi natin kalalahanin, pinatawad na ako ng Panginoon. Hindi na ako pwedeng i-condemn ng kaaway. Kasi tayo minsan lagi kapag nakagawa tayo ng pagkakaway sa Panginoon, minsan nakakonsensya tayo, parang ayaw ko na mag-church. Ganun din naman. Mag-church ako, gagawa rin naman ako ng pagkakamali. Gagawa rin naman ako ng
pagkakasala, ayoko na magsimba kasi ganun din naman eh. Pinanarinig ba kayong ganun? Siguro, kung marirealize niya na kung paano siya pinatawad ng Panginoon, hindi magiging ganun yung kanyang damdamin. So, gaya natin si Haring David. Ang verse 5 ay buod ng kabutihan ng ating Panginoon. Sabi ng verse 5, sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa abila ang taglay kong kalakasan. So, sabi nito sa ating pinag-aaralan, napakaraming mabubuting bagay na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Andyan yung ating pamilya, andyan yung ating mga kaibigan, yung mga talent na ibigay sa atin ng ating Panginoon na kung hindi natin makikita, yung talagang mapupuno pa ng kakulangan. At yun yung nangyari sa atin. Na mas tinignan ko yung wala ako, ano ba yung wala ako na nagiging dahilan ngayon na minsan nagdadaw ako. Pero kung marirealize mo kung ano yung meron ka, mas malaki pala yung meron ako kaysa sa kanila. Bakit? Kasi nasa akin pala si Kristo. At sabi nga doon, sabi ng Philippians, diba sabi kayo na, ang lahat ng hindi magagawa ko dahil sa palamas. Kakas na doon sa aming Kristo. So madali na lang ito. Verse 6 hanggang 18. Nandahan lang. Okay. Na-stress nila kasi na magsalita. So sabi nito, si Yahweh ay umaton, ang gawin niya ay katarungan. Nagtatamo ng inapi ang karapatan. Ang plano niya utos kay Moses ay ibigay ang kahanga-hanging gawa niya sa siyan ng Israel. Si Yahweh ay mahabagit mapagmahal sa verse 8. Hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya dinitimtim. Verse 10, sabi rito, hindi katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil bagaman tayo ay nagkasala. Verse 11, ang agwat ng langit lupay, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos na may nakatakot sa Kanya. Kung gaano malayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya ingali sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon din nahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na sa alabok itong ating pinagmulan, at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Ang buhay ng tao ay parang damo o katulad, na parang ay lumalago na katulad ng bulaklak. Nawawala at nalalagas kapag ito ay nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan, sa sino mang sa Kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matiwid niyang gawa ay wala rin katapusan. Ang nagtatamo nito, tapat na kasanduan at tapat na sumusunod sa bigay niya kautusan. So dito sa verse, gusto ko kasi isa natin ito. Kasi napakarami tayo magtutunan. Okay? So, purihin ng Diyos sa ginawa niya sa ating buhay. So, dito sa verse 8 at sa verse 10, makikita natin dito kung gaano kapagmahal ng ating Panginoon. Okay, kung gaano kalaki yung pagmamahal sa atin ng Diyos, kung gaano siya kabuti, nagpapatawad. Dapat na maging katulad niya tayo sa ating pagmumuhay na kasama siya. Alam niyo po, paano ba natin ito may apply sa ating buhay? Kasi sabi ng verse 8 hanggang 10, ganun kalaki yung pagpapatawad na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi siya, sabi rin, banayad siya kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya tinitingtin. Hindi katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi niya tayo sumisingil, bagaman tayo ay nagkasala. So, bilang mga mananampalataya, paano ba natin ito maya-apply? So, sabi nito, sa ating buhay, kung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, alam mo, napakadali yung gumanti. Lalo kapag ginawa ka na hindi maganda. In fact, tayo pa mga magulang mismo ang tuturo sa ating mga anak ko. Huwag kang magpapati at kapag may umaway sa school, sapatin mo. Ako dito to. Ako, narinig ko yan. Ito, bata, nakaibig sa pinalaki na api-apihan lang. Pero bilang mga Kristiyano mga magulang, ano ba yung tinuturo natin sa ating mga anak? Kasi sabi dito, kapag siya nagalit, hindi ba tayo siya kung magalit, di ba? Hindi siya nagtatanim. Ito, ano, paano ko yan tinuturo ito sa mga kabataan na ano? Na, alam niyo po, nung nakakilala tayo sa Panginoon, kung may nakapanakit man sa ating kalooban, hindi na ganun ang ating reaksyon, di ba? Yung ang tendency natin ay gumanti at bumawi. Hindi po pwedeng magpalamang tayo at magpaapi. Subalit, nung pinalo tayo ng ating Panginoon, tayo nakakilala sa Kanya, nabago na yung ating pananaw. Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan na maging mahabagin. Kasi ang Diyos natin mahabagin eh. Kung dati, pag nagkakaya tayo, wala tayo minsan sa lugar. Ngayon, nakakapag-timpi-timpi na tayo. Totoo ba yun, nakakapag-timpi na ba tayo? Alam niyo po,
nakakalungkot, maraming mga pangyayari, kadalasan sa bugso ng damdamin, nakakakuha tayo minsan, yung desisyon natin ay pinagsisihan natin. Alam niyo po, maraming mga kwento ganyan na nakulong dahil sa dala ng galit, dala ng emosyon, dala ng masinding damdamin. Alam niyo po, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, sabi nga sa verse sa Bible, di ba? Kung magalit man tayo, iwasan natin na tayo ay magkasala. Alisin kagad natin sa atin yung sa ating kalooban yung galit. Hindi ko sinasabing masama kung magalit. In fact, sa Bible, si Jesus Christ magalit. Pero, nasa tamang paraan. Diba? Minsan, hindi na iwasan sa mga anak natin kapag nagkakamali sila. Dala ng kita ulo natin, minsan, pinupok mo. Alam mo sa Facebook, nakabasa ko ng isang story na yung bata, yung tatay niya may bagong kotse, distress yung kotse. Yung sa inyo nakabasa nun, na yung tatay niya dahil nag-aayos na sa kaya, sobrang galit ng tatay niya, hindi niya nawala na inumpas niya yung kamay ng bata. Nung pala, hawak-hawak niya yung wrench na na-realize niya lang na pag-December, siguro malang-mala yung kotse dahil bago. Napansin niya na akala niya, di ba, sa gala ng galit, pinaghanap pa siya yung bata. Kung tuturin yun. Pero isa lang yung natutunan ko dun sa lesson na yun, na yung anak niya na hospital, na dumating sa punto ata na napupul yung kamay. Kaya mo, ipopost sa Facebook natin yun para mag-realize. So, mas maganda mabasa niyo yung buong story. Ang punto lang doon, dahil sa galit ng tatay niya doon sa ginawa ng anak niya, hindi niya namalayan yung reaction niya, hindi niya nabantayan. Tapos kung tinignan niya yung kotse, alam niyo ba yung scratch na sinulat ng anak niya? I love you, Dad. Yun yung nagpabigat sa kalooban niya na sabi ko sa Facebook na yung tatay daw ay nag-suicide dahil sa naramdaman niyang guilt na ginawa niya sa anak niya. Ang pinaka-moral lesson lang doon na yung galit kasi talagang minsan kapag hindi natin binantayan, yung reaction natin minsan sa magandang dulo, doon tayo magsisisi. Yun ang pinaka-moral lesson doon. So, sana masundan nyo. So, gusto ko lang sabihin, bigyan din dito, na bilang mga mananampalataya tayo ng Panginoon, especially mga mature na wala namang masama magalit, especially kung nasa tama naman yung ating galit, binaylan. Pero, kapag tayo ay nagkasala na, doon tayo magkakaroon na problema. Sana na susundan. So, verse 100, 11-13. So, maraming illustration na ginamit dito ng mga awit upang larawan ng pag-ibig at kahabagan ng Diyos. Yung agwat ng langit at lupa, gaano man kalayo ang silangan sa kanluran. Gano'n niya napapatawad yung ating mga kasalanan. Alam niyo po, kahit sukatin niyo yung agwat ng layo ng silangan at kanluran, hindi kita matapos. Kasi hindi mo mapapag-aabot kung gaano yung suwat nun. Alam niyo po, ganyan dinarawan ng mga awit yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kung gaano kahabag ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi ba? So sa aking pananaw, ganoon din yung habag niya sa anak niya. Kasi doon ba ako makaka-relate eh. Kasi ako bilang magulang, naranasan ko na yung paano ba ako magkaroon ng habag. Kasi alam niyo po, hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang alukin, hindi natin kayang limitahan yung pag-ibig ng Diyos sa atin bilang mga anak niya. So bilang magulang, so doon ba ako makaka-relate. So bilang mga magulang, may mga pagkakataon na makikita mo nahihirapan na aking anak, especially kapag mayroong sakit. Siguro yung mga magulang dito, mga kalit, especially yung mga nanay, di ba? Kapag nakikita mo yung sakit ng anak mo, talagang naggurugo ang mga puso na ito. Ako ang tatay, minsan naranasan ko, nakikita ko yung anak na nahihirapan, parang gusto mo, ikaw na yung kumuha ng sitwasyon niya. Di po ba? So alam niyo po ba yung ganun tayo sa Panginoon? Na, o higit pa, kasi alam ko bilang ama, yung nararamdaman na anak ko, maaaring kung ako na lang ang umako. Pero, wala naman akong magagawa. Pero higit sa lahat, ang ating Diyos Ama, hindi kaya ikumpara yung awa at kabag niya sa atin kapag tayo ay nasa ganung sitwasyon. Kaya nga, ibigay niya yung kanyang bugtong ng anak, alang-alang sa atin. So, sana So, ano dapat natin maging tugon dito? So, sa personal kong experience, kapag sinasaliwa ko yung ginawang kabutihan ng Diyos sa aking buhay, parang bigla akong natatauhan. Alam niyo po, pag na-realize ko, ganun ako kamahal ng Diyos, ganun ako ka-importante sa Kanya,
na kapag gagawa ko ng kalokohan, gagawa ko ng maling desisyon sa aking buhay, bigla akong matatauhan na mahal ako ng Diyos eh. Hindi niya ako pinapahintulutan na malungkot ng sa isang sitwasyon na talagang mabaon ako na susundan. Kasi ma-realize ko kung gaano ko kamahal ng Panginoon eh. Kung siguro na-experience nyo yung kabutihan ng Diyos, makukonsensya ka, ganito pa ba yung igagalit ko sa kabutihan ginawa sa akin ng Panginoon? So yung gratitude na yun, yun yung magpapaalala sa'yo, "Uy anak, umayos ka." Kasi andyan ng Panginoon na nagmamalasakit sa'yo, so nasusundan. Alam mo, hindi naman tayo exempted lahat sa mga error, hindi naman tayo exempted sa mga mali. Kasi especially, tayo naman lahat, prone tayo sa mga temptation, prone tayo sa mga pagkada. Pagkagandaan talaga sa isang Kristiyano na inipagpapasalamat sa Panginoon. Hindi niya tayo, bagamat, sabi nga may free will tayo. Pero andun yung yung mapapasigura kahit na magano ka sa isang sitwasyon, andun yung grace ng Panginoon na hindi ka ilalagay ng Panginoon na sitwasyon talaga mapapaliwaan. Pero kung binibigay pa yung sarili nyo, sabi nga ni Pastor, kung ayaw mo basa ng ulan, kung ayaw mo basa ng abulog, gumawa ng ulan. Bakit kasi? Bisa reklamo tayo, nababasa tayo ng ulan, nung tayo wala gumagawa ng bagyo. Bisa kasi, di ba, may mga problema sana na iwasan natin, pero nagkakaproblema tayo kasi tayo mismo yung may kagagawa. Ako, hindi ko lang i-elaborate. Ako, dumaan ako sa financial na problem. Tanong, sino may kagawa? Ako rin. Hindi ko na i-elaborate, pero na-experience ko. Siguro gumagawa tayo ng mga decision sa buhay sa ikakasiya natin. Pero in the end, hindi ka rin magiging masaya. Maniwala ka sa hindi. So, umpisa lang, pag ginawa mo yung gusto mo, nakalabag sa kalooban ng Panginoon, masaya lang sa umpisa, pero in the end, magbabayad ka rin. So, upang makita natin kung gaano kadakila ng Diyos, dapat makita natin na tayo ay mahina, na tayo ay walang halaga sa verse 14. Sabi ng verse 14, Kuya Jan, natin na. Verse 14 sabi rito, tumutubo ang mga damo, ay sorry, verse 14, pero regarding naman sa mga damo, alam niyang sa alabok itong ating pinagbulan, at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Alam niyo po, bakit mahalaga yun? Na makita natin kung gaano kadakila ang Panginoon, at makita natin na wala tayong halaga. Bakit mahalaga yun? Unless na i-accept natin na kailangan natin ng tulong ng Panginoon, hindi tayo lalapit sa Kanya eh. Lalo kapag tayo ay self-sufficient, ako may maganda akong trabaho. Hindi mo na kailangan ng Diyos. Kasi lahat naman ang pangangailangan ko, nalimit eh. Diba? Bisa may ganun tayong tendency na kapag wala tayong kailangan sa Diyos, hindi naman tayo lalapit eh. Sino lamang ba yung laging taimtim manalangin? Yung mga may sakit, di ba? O kung pansinin nyo, yung mga nasa ospital, talagang, bakit hindi ko naman sa ginadyan sila. Pero nakita ko lang yung katotohanan. Na minsan kapag tayo ay sapat na pangangailangan, wala tayong sakit, maayos yung takbo ng ating pamumuhay, yung mga anak natin, okay naman, malulusog. Kung manalangin tayo, sabihin natin, Lord, salamat dahil napakabuti mo. Hindi ganun kasincere. Hindi naman sinasabi na hindi tayo sincere manalangin. Pero yung sigasig, yung talagang yung galing ng pagkipag-ugnayan natin sa Panginoon. Diba talaga yung nandun sa taong talaga ina-accept niya na doon, kailangan kita. Nasusundan po ba? Amen. Kaya nga, unless na hindi natin i-accept na wala tayong mahalaga sa Panginoon, na wala tayong mahalaga sa Panginoon, hindi tayo nalapit sa Kanya eh. Nasusundan. So dito sa verse 14 hanggang 16, anong paghahambing dito ang ginamit ng mga pagpakita na mahina at walang halaga ang tao? So inihambing niya tayo sa alabok, di ba? Inihambing tayo sa damo. Bakit kung tutuusin, walang halaga ang alabok? Alam niyo po, ang alabok, tinuturing na dumi yan, di ba? Kaya sa bahay, kapag nagwawalis kayo, mga aliw-aliw, mga alikabok, tinatago niyan eh. Bakit kasi? Madumi. Ibig sabihin walang halaga. So, kapag nabasa pa yan ng tubig, nagiging putik. Putik na. Ito, nagyuhan to eh. Putik pa yung si Mr. Putik doon sa Mr. Tay, di ba? Yun. Kapag inabakan niya yung putik, gamit yung tayo. So, ibig ko sabihin, pinanggigirihan natin yung putik. Ganun din yung damo, di po ba? Na yung damo, permission yan sa mga magsasakit. Ang turing niya ng mga magsaka parang permission sa mga tanim. Especially doon sa mga nakakaalam ng paghahalaman. Pero
bagay na ito, doon tayo halimbawa ng Panginoon para makita natin na talaga kailangan natin ang tulong ng Panginoon. So nung gusto ipanawa sa atin ng mga talatang ito, na huwag tayo bumastan o mag-isip na pantayan o lampasan natin ang ating Panginoon. Na di natin kailangan ng tulong ng Diyos, na okay naman ako. Dati natin isipin, kailangan ko ang tulong ng Diyos. Alam niyo po, sa Bible, ngayon din, isang kwento sa Bible, yung siking Nebuchadnezzar, ang Nebuchadnezzar, na dahil sa nasakot niya na lahat ng kingdom, hinali niya yung glory. Sabi niya, dahil sa aking galing, dahil sa aking kakayahan, dahil sa aking talino. Kaya ako naging natuntun sa ganitong kalalagayan. Itinuring ng Diyos yung kanyang sarili. Alam niyo po, sa story na yun, binagsak siya ng Diyos. Alam niyo saan sa idaling tulad? Pinulad siya ng Panginoon sa isang hayop na humaba yung kanyang kuko na parang agila, na yung buhok niya talagang ano. Pinakita niya doon sa mga tao na ganyan yung mangyayari sa mga taong palado na hindi kumikilala sa Panginoon. Alam mo, ganun tayo minsan. Minsan, dumaranas tayo ng pagbagsak. Bakit? Suturuan tayo ng Panginoon na itulong sa atin na kinakailangan natin ng pakumbaba. Aminin natin na kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? So, ano matututunan natin dito? Dapat natin makita na tayo ay mahina at walang halaga na kailangan natin ang Diyos sa ating mga buhay. So, verse 17, malapit na. May 10 minutes pa ako. Sa kabila nito, minamahal pa rin tayo ng Diyos magpakailangan. So, paano natin ito mararanasan sa ating buhay? Kahit tayo ay hindi tapat sa Panginoon at madalas na patuloy tayo nagkakasala at patuloy na sumusuway sa utos niya, andyan pa rin ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating buhay kahit na tayo ay nisipreserve sa kanyang paglilihan. So ito yung lagi na pinapakasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, kapag tayo ay mahal ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan na tayo ay malungkot. Sabi mo, Lord, binibless mo ako kahit hindi ako deserve, kahit marami akong ginagawang pagkakamali. Yun yung kabutihan ng Panginoon. Sabi nga yun yung grace at saka yun yung mercy. Na kahit na pagkaparusahan yung tanggapin ko, hindi ko matanggap yung parusa eh. Yung biyaya niya yung matanggap ko. So dito sa verse 19 at saka 22, malapit na tayo. So, na lang. 19 at saka 22, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, at mula doon sa lilikay naghahari ko ng hanggang. Purihin si Yahweh, kayo mga anghel ng Diyos, kayo mga nakikinig sa kanya sumunod. Si Yahweh ay papurihan ng buong sangkalangitan, kayo mga lingkod niya ay masunurin magpakailanman. So, verse 22, purihin niyo sa kayong lahat ng ilala sa lahat ng mga dakong naghahari ng may kapal, o aking kaluluwa si Yahweh ay papurihan. So, pinupuri natin ang Diyos hindi lamang sa kanyang ginawa, kundi dahil kung sino siya. Alam niyo po, kung tayo ay magpupuri sa Panginoon dahil lang sa ginawa niya, parang hindi sapat. Bakit? Halimbawa, pinupuri natin ng Diyos kapag binibiya niya tayo. Lord, salamat kasi binigyan mo ako ng blessing. Paano pag wala tayo natanggap na blessing? Hindi na ba tayo magbibigay ng papuri sa Panginoon? So dito sa verse 19 at saka verse 22, tinuturuan tayo dito ng Panginoon na purihin natin ang Panginoon kung sino siya. Alam niyo po, kapag kilala natin ang Panginoon kung sino siya, hindi malilimitahan yung ating pagpupuri pa sa salamat dahil lang sa nangyayari sa atin o dahil lang sa binibigay niya sa atin. Kaya nga, mahalagang magawa natin dito, bakit natin pinupuri ang Diyos? Okay? Natural para sa ating mga tao na purihin ng Diyos dahil sa kanyang ginawa, tulad ng pagpapagaling sa ating mga sakit. Lord, salamat, pinuling mo ako sa aking karamdaman. Lord, salamat dahil patuloy mo akong pinuprovide sa aking mga pangailangan. Sa halip, pinupuri natin ng Diyos kung sino siya. Kaya ang mahalagang tanong, bakit mahalaga para sa atin na purihin ang Diyos kung sino siya? Kasi hindi naman lahat ng pangyayari sa ating buhay, para tayo sa magagandang sitwasyon, di ba? Paano kung napagalitan ako ni nanay? Magpapasalamat pa rin ba ako sa Panginoon? Kasi di ba minsan ganun tayo? Ang Diyos ay karapat-dapat natin purihin kapag pinagmamasdan natin ang delikado. Kaya yung Sunday School na ngayon, mapapasin nyo, ang maring dito sa ating pinag-aralan. Kasi doon in-expound kung paano kinirate ng Panginoon ang mundo na perfect. Wala kang nahanapin eh. Kasi lahat ng ginawa ng Diyos ay talagang wala ka nang idadagdag pa. So, halimbawa, makikita mo yung mga kamangamang ng delikado ng Panginoon. So, kahit naman tayo, di ba yung ating katawan. So, binabago ng pagpupuri natin sa Diyos ang ating pananaw sa buhay. Sa halip na bigyang pansin ang ating mga problema, ating alalahanin, isipin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay at tingnan natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng
mata ng Diyos. So, binabago na ang pananaw natin yung ating pagpupuri sa Panginoon. Kapag nakita mo at nakilala mo ang Diyos, ito pa lang ang pinagdadaanan ko, walang ikukumpara doon sa kabutihan ng Diyos, mababago ang pananaw mo ngayon sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Hindi po ba? So dito sa verse 20 at sa verse 22, sino dapat ang magpuri sa Diyos? Sabi dito ng verse 22, ang maangin ng Diyos, ang mga nakikinig sa Kanya at sumusunod. Yung buong sangkalangitan, yung mga lingkod niyang masunurin ang lahat ng nilalang, lahat ng pinaghaharian ng Diyos, at higit sa lahat, sabi dito ni Haring David, purihin mo ang aking kaluluwa. Ibig sabihin na tayo ay dapat na magpuri sa ating Panginoon. Wala, siguro sabihin, di ba wala namang reason para magpasalamat sa Panginoon eh. Alam niyo kung makikilala natin ng Diyos, wala tayong dahilan para hindi magpuri sa ating Panginoon. So ang mahalagang tanong na dapat natin pag-isipan, isa ba ako sa nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos? Namumuhay ba ako na may pagpupuri at pagpasalamat sa Kanya? O lagi na lang nakikita natin ang ating mga hinaing? O lagi natin nakikita ang ating reklamo sa buhay? So paano ba tayo mamumuhay na may pagpupuri at pagpasalamat? Alam niyo po, isang suggestion ko, kahit kung siya sabi sa akin, sa mga pag-isip natin sa umaga, mag-isip tayo ng tatlong bagay kung saan, masasabi natin, Panginoon, pinupuri kita at napasalamatan. Di ba, pag-isip natin sa umaga, Lord, salamat, bigyan mo ako ng bagong buhay. Kasi alam niyo po, maraming mga tao hindi na nag-isip sa umaga. Pangalawa, Lord, salamat, kahit na marami akong kinakaroon ng problema, binigyan mo ako ng pagkakataon na makapagsimulang muli. Kung tayo ay nakasala sa Panginoon, Lord, salamat, dahil binigyan mo ako ng pagkakataon pagkapanibalik muli sa iyo. Binigyan mo ulit ako ng panibagong kalakasan. Na bagamat yung mga past life ko, nagkamali ako, pero ito yung panibagong chance. Alam niyo po, kapag may dahilan kayo na magpasalamat sa Panginoon, hindi kayo mauubusan ng reason. Nasusundan. Kung ang reason na ikaw ay magiging morentamador, alam niyo po, magiging dito sa PCC, dito sa church natin. Salit na tingnan natin yung mga differences natin. Salit na tingnan natin yung mga pupunay natin sa ating kapatid. Ito si kapatiran, alam mo na napapansin namin dito sa church, may kanya-kanya, may kanyang grupo rito, gusto, sila, kami-kami. Alam mo, isipin na yung tatlong bagay na masasabi ko, salamat. Kahit na may mga differences kami ng mga kapatiran dito, pero ano ba yung goal namin, Lord, na makapag-serve sa'yo? Alam niyo po kasi, at the end of the day, hindi naman ako sa personal kong pananaw, lahat naman tayo ay magsusulit sa Panginoon. Ang mahalaga nga lang, ang pinakamaganda nga sana, kung paano yung isang katawan, di ba? Bagamat maraming bahagi, pero lahat ay apektado kapag isa ay nagkasakit. Ako, sa totoo lang, ako tatanungin mo, ayaw ko talagang tumayo. Pero alam-alam sa sabi ko, alam-alam ko na siguro, pag wala sa akin, ay pagbabahan sa rulan. Hindi na, kahit mahirap tumayo, gagawin ko na yan. Kasi totoo lang, kung hindi lang dahil sa, ayun, so, sabi na, marami kami kapatiran na din namin nakakasama. Pero at least, kahit hindi makakatarin na pa rin tayo nagpapatuloy. Diba? Kasi kung mag-i-discourage ka, kaso lang si kapatid na ganito, tagal nilang nawala. Pero, mas bigay pa rin natin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon para makapagpatuloy tayo. Kahit na isipin natin yung kakulangan ng bawat ka. Siguro, bibigyan ko na ng pagpapasalamat sa Panginoon yung ginagawang effort ng iba nating mga kapatid. So, sa gawain ng Panginoon. Anyways, Lord naman yung bahala sa bawat isa sa atin. Kung ginagawa pa na natin yung ating bahagi, ginagawa pa na natin yung ating tungkol. Si Lord naman yung magbibigay sa iyo eh. Pagkaman, hindi ka siguro na-appreciate, hindi ka napapasalamatan. Pero, ang gusto ko lang sabihin, hindi yung affected tayo sa mga nangyayari, pati yung paglilingkod natin ay apektado na rin. Alam niyo po, kapag ginawa natin ito, ng palagian, hindi natin napapansin, nakakapamuhay na pala tayo na may pagpupuri at pagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya dyan, magiging habit na natin at salamatan ng ating Panginoon. So ngayon, kung lumalan tayo dito sa church, naiilan ng tayo, Lord, salamat. Kasi kahit pa paano, meron pang nila na ako nakakasama, hindi lang yung pagtigo, wala lang ako kasama, di ba? So, yun. So, sabi nga ng isang quotation na nabasa ko, meron daw dalawang bagay para maging masaya ang tao. Una, change the situation or change your mindset towards it. Alam niyo, kung hindi nyo kayang baguhin yung sitwasyon, baguhin mo na lang yung pananaw mo dun sa sitwasyon. Tama ba? Kasi minsan may mga bagay na tinatanggap at may mga bagay na pinapasalamat na lang sa Panginoon. Kasi hindi naman talaga natin control at alam ng bagay. So,
So, baguhin mo alam baguhin sa sitwasyon, baguhin mo na lang yung pananaw mo doon sa sitwasyon para maging happy ka. Kung dito sa church, marami tayong mga kapatid na basta nandun sila doon sa ibang bahay pa ng bahay. Salamat Panginoon dahil nagpapatuloy sila. Basta ang mahalaga ako, nagpapatuloy ako sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kahit saan naman tayo dahil ng Panginoon eh. Ang mahalaga, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At kung tayo ay bahagi ng katawan, gawin natin yung ating part dito sa gawain ng Panginoon. Maging isa tayo para hindi naman mabigatan yung ibang parte ng ating katawan. So, salamat sa Panginoon at tuloy ng Diyos sa kanyang ginawa sa ating.